Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay nagsalita at sinabi, "Los, hindi ganon ang ibig kong ipahiwatig. Hindi lang isang general si Oliver sa pamumuno ni Lin sa ating lahing elf sa hinaharap." Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni matandang Los. Ito ay napaisip at sinabi, "Ano ang ibig mong sabihin Ken?" Sabi ni matandang Los. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Ang aking anak sa hinaharap kailangan din niya magkaroon ng sarili niyang pamilya. At makakatulong para pamunuan ang buo natin lahing elf. Sa tingin ko Los, sa katangian na mayroon si General Oliver. Si General Oliver ang natatangi sa buo natin lahing elf na mapang-asawa ng aking anak sa hinaharap. Kung si General Oliver ang maging asawa ni Lin, makakasigurado ako na mas magiging matibay ang pamumuno sa ating lahing elf. At ang mabubuo nilang pamilya ay talagang mapoprotektahan ni General Oliver. Wala na akong ibang nakikitaan at napupusyuan para maging kasama ng aking anak habang buhay kapag wala na tayo sa mundo na ito. Kaya naisip ko din na hanapan na din si Lin ng makakasama sa buhay. Dahil sa ayaw man natin mawala sa mundo na ito, darating din na tayo ay lilisan sa mundo na ito. Dahil tayo ay matatanda na Los, ilang taon na lang din ang ating itatagal sa mundo na ito. O mas mapabilis pa dahil sa mga nangyayari ngayon sa ating lahing elf. Kaya mas mabuti na magkaroon ng matibay at malakas na asawa si Lin. Para sa hinaharap ay may makatulong ang aking anak sa pamumuno sa ating lahing elf. At isa pa para ang aming pamilya ay hindi maputol sa amin ni Lin. Alam ko ang magiging mga anak nila ay magiging mahusay din na mga mandirigma sa hinaharap. Kaya Los, sana kung ano ang pagpapahalaga mo kay Lin ay ganon din sana ang iparamdam mo kay General Oliver. Dahil si General Oliver ang bukod tangi natin mapag-iiwanan para kay Lin sa hinaharap. Sabi ni Master Ken kay matandang Los. Nang marinig ito ni matandang Los, ito ay nagsalita at sinabi, "Kung iyon ang nasa iyong puso Ken at kung iyon ang sa tingin mo ang makakabuti kay Prinsesa Lin sa hinaharap, hindi na ako tatutol pa. Isa pa, tama ka din naman. Kahit ako, wala akong ibang nakikitaan ng pagsusumikap at nagpapahalaga ng totoo sa pamilya mo at sa buo natin lahing elf. Kundi si General Oliver lamang. At ang lakas ni General Oliver na tinataglay ay nababagay talaga siya kay Prinsesa Lin. Kaya bakit pa ako tatutol sa ninanais mo na maging kasama habang buhay ni Prinsesa Lindsay? General Oliver." At isa pa Ken, nadala lang ako ng galit at lungkot kanina. Akala ko kasi talaga na napaslang ni General Oliver si Lin. Kaya nagdesisyon ako na ako na mismo ang magbigay ng parusa kay General Oliver. At naisip ko na bawian ito ng buhay. Patawad din sa aking naging desisyon kanina Ken. Buti na lang ay dumating ka sa tamang oras para pigilan ako. Kundi baka si General Oliver ay aking napaslang sa maling desisyon. Kung mangyari iyon baka hindi rin ako mapakali bawat oras na magdaan. Papatay ako ng isang mahusay at tapat na general ng ating lahing elf. Kaya Ken, huwag kang mag-alala, simula ngayon si General Oliver ay bibigyan ko na din ng halaga. Simula ngayon tulad ng pagpapahalaga ko kay Prinsesa Lin. Si Prinsesa Lin ay tinuturing ko na din anak, at ngayon ganon na din ang pagturing ko kay General Oliver." Sabi ni matandang Los nang nakangiti. Nang marinig ito ni Master Ken, ito ay nagsalita at sinabi, "Salamat Los.
Salamat sa pagpapahalaga mo din sa amin ng aking anak. At salamat sa pagturing mo kay Lin na sarili mong anak. Salamat talaga, Los. At si Master Ken ay niyakap si matandang Los. Ang hindi alam nila Master Ken at matandang Los. Si Lin nung siya ay nawala sa mundo ng iba't ibang nilalang at umalis sa lugar ng lahing elf kasama si Daryl. Si Lin ay nagkaroon na ng magandang ugnayan kay Daryl. Lalo na nung makarating sila sa mundo ng mga tao. Si Lin at Daryl ay napamahal na sa isa't isa. Ito ang hindi alam ni Master Ken. Na si Lin ay umiibig na sa isang natatangi tao, na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. At natatangi sa lahat ng mga nilalang sa buong mundo na si Daryl Darby. Samantala, habang nakayakap si Master Ken kay matandang Los, si matandang Los ay nagsalita at sinabi, Ken, kailan mo ito sasabihin sa iyong anak na si Prinsesa Lin at kay General Oliver? Na nais mo na silang dalawa ay magkatuluyan. Kailan mo kakausapin ang dalawa tungkol roon? Sabi ni matandang Los, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay umalis sa pagkakayakap kay matandang Los. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, Los, siguro sa ngayon hindi ko pa ito magagawa. Hindi ko pa makakausap ang aking anak tungkol roon ngayon. Dahil sa pinagdadaanan din ng aking anak ngayon dahil sa pagkawala ni Yui. Ang aking anak ay labis na nasasaktan sa pagkamatay ni Yui. At madami pa din pinagdadaanan ang buo natin lahing elf. Siguro kapag dumating na ang tamang panahon at maging maayos na ang lahat para sa ating buong lahing elf. At malagpasan natin ang kinahaharap ng buo natin lahing elf na pagsubok. Doon ko nakakausapin ang dalawa lalo na ang aking anak, tungkol sa pagpapakasal niya kay General Oliver. Sa ngayon kailangan muna natin malagpasan ang lahat ng sakuna na dumating sa ating lahing elf. Lalo na ngayon hindi biro ang kinahaharap nating sakuna. Sa ngayon nasa panganib ang ating lahing elf. Dahil hindi basta-basta ang dalawang uri ng nilalang na may galit sa ating lahing elf. Ang lahi ng barbarian at ang lahi ng mga demonyo ay dalawang malakas na lahi sa buong mundo. Kaya dapat muna natin ito malagpasan, Los. Sabi ni Master Ken sa seryosong tono. Nang marinig ito ni matandang Los, ito ay nagsalita at sinabi, Tama ka, Ken. Sa ngayon ang dapat muna natin isipin at paghandaan kung paano natin malalagpasan ang lahat ng sakuna na dumating sa ating ngayon. Sa ngayon kailangan din na muna natin paghandaan paano matalo ang lahi ng barbarian at lahi ng demonyo. Sa lahat ng nangyari sa ating lahing elf, ito ang mas delikado at mahirap para sa ating lahing elf na malagpasan. Pero alam ko makakaya natin malagpasan ang mga ito at ang dalawang uri ng mga nilalang na iyon ay ating matatalo dahil sa ating pagtutulungan lahat. Sabi ni matandang Los kay Master Ken. At si Master Ken ay ngumiti lamang kay matandang Los. At si Master Ken ay napabulong sa kanyang isip at sinabi, Sana nga, Los, sana ay makayanan ng buo natin lahing elf na malagpasan ang ganitong klaseng sakuna. At sana ay matalo natin ang lahi ng barbarian at ang lahi ng mga demonyo. Sana nga, Los, sabi ni Master Ken sa kanyang sarili. Samantala, sa loob ng imperyo ng lahing elf, sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng lahing elf, si Sophie ay wala peren malay sa mga oras na ito. Dahil sa paglunok nito sa itim na bagay na nagmula sa puso ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Hindi kinaya ni Sophie ang puwersa na dumaloy sa buo niyang katawan, at ang pangloob na primordial niya ay hindi pa sapat para kayanin ang ganong klaseng lakas na pumasok sa kanyang katawan. At maya-maya, ang reyna ng mga mangkukulam na elf ay sumisigaw sa isip ni Sophie at pilit ginigising ang kanyang anak. At ang reyna ng mga mangkukulam na elf ay patuloy sa kanyang sinasabi. Anak, Sophie, gumising ka. Alam ko makakaya mo na labanan ang lakas ng aking kapangyarihan na samalin na sa iyo. Ang dugo ko bilang ina mo ay dumadaloy sa iyong buong katawan. Kaya alam ko makakaya mo ito. Kaya anak, gumising ka na. Kailangan mo nang gumising bago pa may makarating muli na mga sundalo na nagmula sa normal na mga elf dito sa libingan. Kapag nangyari iyon, maaari kang mapahamak at mapansin nila ang nangyari dito. Sophie, kaya gumising ka na aking anak. Sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf sa isipan ni Sophie. At maya-maya, ang mga daliri sa kamay ni Sophie ay dahan-dahan nagsigalaw. At sa ilang segundo ang lumipas ang mata ni Sophie, ay biglang dumilat at ang kulay ng kanyang mga mata ay naging isang itim. At agad-agad na tumayo si Sophie.
At siya ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, "Anong nangyari sa akin? Bakit tila ako ay nawalan ng malay?" At biglang may pumasok sa isip ni Sophie ang nangyari. Oo nga pala, sa paglunok ko ng itim na bagay na iyon na nagmula sa libingan ng aking ina. Ako ay nakaramdam ng sobrang sakit sa aking buong katawan. At ang aking pangloob na primordial ay naapektuhan din. Bago ako nahimatay, alam ko kausap ko ang aking ina sa aking isipan. Tama, si ina ay nasa loob na ng aking katawan dahil sa itim na bagay na aking linunok kanina. Nakakausap ko siya sa aking isipan. Sabi ni Sophie. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!